Yun, last time, di ba, yung mga problems natin, isa lang yung given na force, o kaya minsan dalawa. Kaya nakakapag-drawing tayo ng parallelogram. Dito naman, sa next topic, tatlo or mas marami pang force yung given. So, hindi na advisable yung paggamit ng parallelogram law kasi mahirap na i-drawing yun eh. Ayan o, kung nakikita nyo. Kasi yung given dito, system of coplanar forces na siya. Hindi lang siya dalawa, tatlo or mas marami pa. Sige, solve natin to problem na to. Sabi dyan, resolve each force acting on the post into its x and y components. So, itong mga force na to, F1, F2, tsaka F3, i-resolve mo daw sa x and y components nila. Isa-isayin natin, simulan natin doon sa F1. Ayan, yung F1. Naglalay yan sa y-axis. Ibig sabihin, investigation, wala naman siyang x component, diba? Kasi lahat ng force papunta sa y-axis. So, pwede natin sabihin na yung F sub 1 or F1 sub x is equal to 0. Tapos yung F1 sub y is equal to 300 newtons. Yan, ang dali lang pala yun, no? Ganyan lang pala yung gagawin. Punta naman tayo dun sa force 2 or yung F2. Sabihin natin pa ganyan siya. Tapos drawing ko na rin yung x and y axis. Yan, na-isolate na natin yung force 2 which is 450 newtons na 45 degrees with respect to the x-axis. Ngayon, kailangan natin kunin yung x component tsaka y component niyan. So, simulan natin sa x component. May dalawang way para ma-solve yung x component tsaka y component niyan. Ito yung unang way. F2x is equal to, or f sub x is equal to f cosine theta, di ba? Tapos pag f sub y naman, f sine theta, di ba? Tama. So, dito, ang f2 sub x natin, or yung x component ay 450 cosine 45. Kasi ang theta natin dyan, 45. Take note ha, hindi laging kung ano yung given na theta, yun yung gagamitin mong angle dito. Kapag cosine ang ginagamit mo, dapat x-axis, kunyari sinasolve mo yung x component, dapat x-axis yung adjacent side nung angle na ginagamit mo dito. Which is dito, nagkataon lang, adjacent side niya, yung x-axis. Kaya, ayan yung theta natin. Ang makukuha mo dapat dyan, take note pala, kapag ginagamit mo tong solution na to, itong anong step na to, kailangan may consider yung direction ng force. Ito, di ba, upward to the left. Pag to the left, di ba, negative. So, yung x component mo dyan, negative dapat. So, ang makuha mo dapat na x component ay negative 318.198 newtons. I-drawing ko na nga lang dito kung anong kinuha mo. Ito yung x component, di ba? Tapos, ito naman yung y component mo. Kunin naman natin yung y component. F2 sub y is equal to, since upward, yung force mo, positive kapag y component na yung hinahanap. So, 450 na lang. Wala nang negative. Tapos, sine theta yung angle. Take note ulit, yung gagamitin mong angle dito, kapag sine, dapat opposite niya yung y component. Which is dito, nagkataon na naman na yung angle na gagamitin natin, yung opposite niya, yun yung y component. So, 45 degrees. Ang makukuha mo sagot dapat dyan, positive 318.198 newtons. Which is obvious naman kasi yung angle mo 45 degrees eh. So, makakabuo ka dyan ng right triangle, di ba? Tapos pag nag-Pythagorean theorem ka, parehas lang yung lalabas na sides nung mga legs mo. Pangalanan ko na nga lang itong solution 1. Solution 1. Tapos, ito naman yung solution 2. Kung ako tatanungin, itong solution 2 yung mas gusto kong gamitin kesa dito. Kasi nakakalito yung mga sign yan eh. Tapos gagamit ka pa ng ibang, pwedeng kapag yung x component kukunin mo, pwedeng gagamit ka ng sign kapag itong solution ang ginamit mo. Tapos pag y component naman, pwede ka rin gumamit ng cosine. Kaya medyo nakakalito yan. Dito tayo sa may solution 2. Sa solution 2 naman, kapag x component, laging cosine yung ginagamit. Tapos hindi ka na maglalagay ng negative sign. Kahit anong direction pa niyan. Ang titignan mo lang yung magnitude nung force na hinahanapan mo ng components. So dito, 450. Ito yun, ito yung gagamitin natin sa solution 2. F cosine theta. Tapos sa y component naman, F sin theta. Laging ganyan, cosine tsaka sine. So ano yung F? 450, di ba? Tapos yung cosine theta mo, yung theta dyan, dapat laging adjacent, di ba, sa may x-axis.
I-disregard mo muna tong 45 degrees. Yan, disregard mo muna. Para maging adjacent ka lagi sa x-axis, syempre magsisimula ka doon sa x-axis. Tapos iikot kang paganto sa may force mo. Tapos yung mabubuo mong angle doon, yun yung tatawagin mong theta. Magandang gamitin din to kasi mapapractice yung analytical skills mo sa mga ganyan sa pag-ikot ng rotate ng mga angle. So ito, alam mo yung x-axis 180 degrees, di ba? Eh bawasan mo ng 45 degrees. So yung theta mo ngayon, 180 minus 45, 135 degrees. Yan na yung theta na gagamitin natin, 135 degrees. So makukuha mo sagot dyan, negative 318.198 newtons. Napansin mo, hindi tayo naglagay ng negative sign dito. Pero yung sagot mo magkakaroon ng negative. Parehas lang na makukuha mo doon. Hindi ka pa nalito. Gawin naman natin yung y component. F2 sub y is equal to, ganun din, 450 sin. Tapos yung theta mo, same lang, 135. Diba? Sin tsaka cosine yung papalitan mo, madali lang yung solution to, diba? Tapos yung makukuha mo dyan, syempre, 318.198 newtons. So, ikaw na lang bahala pumili dyan kung anong gagamitin mong solution. Solution 1 ba or solution 2? Pero advice ko lang, etong gagamitin ko, yung solution 2. Kasi parang mas madali siya. Para sa akin lang. Yan. Punta naman tayo doon sa force number 3. Which is, walang given na angle. Slope lang. Etong 3, 4, tsaka 5. Paano isasolve yan? Same lang siya dito. Itong formula na to, ito. Gagamitin din natin yan. Yan, kinapi ko na lang. Sabi, yung f sub x daw is equal to f cosine theta. Eh, ano yung theta natin? Wala naman tayong theta, di ba? Pero, dapat, alam na natin na yung cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. Tama ba? Tapos yung sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So, palitan na lang natin tong cosine theta dito ng a over h or adjacent over hypotenuse. Tapos ganun din sa kabila, sa sin theta. Yan, pwede na siguro niyan. Solve natin yung x component. H sub 3 sub x is equal to yung f natin, 600 newtons. Take note dito guys, hindi ka makakaiwas sa paggamit ng direction ng force mo. Kunyari, x component. Itong x component na 600 na to, di ba, papunta siya sa right? Ibig sabihin positive. Nagkataon lang na positive. Pero kapag papunta na siya dito, maglalagay ka na ng negative. Eh, nagkataon, yung force natin eh positive. So, wala namang lalagay na sign. 600 times adjacent. Ano ba adjacent side dyan? Kung ito yung magiging angle mo, ano yung magiging adjacent side? Di ba itong 3? So, 3 over hypotenuse na 5. Yan yung slope. Makukuha mo sagot dapat dyan, 360 newtons. Tapos sa f sub y naman, or y component, 600 multiplied by opposite side, which is yung 4, over hypotenuse na 5. Ang makukuha mong 480 newtons. Ngayon, kung itatanong mo kung may solution to dyan, pwede naman. Nga lang, kukunin mo muna yung angle theta. Itong angle theta na to. Paano mo makukuha yan? Makukuha mo yan gamit yung theta is equal to inverse tangent opposite over adjacent, which is 4 over 3. Yan, makukuha mo yung theta dyan. Tapos pwede mo na siya gamitin dito sa formula na to. Yung f cosine theta is, tapos yung fy naman, f sin theta. Tapos careful ka lang din kasi baka mamaya pag ganito yung force mo, gaya nito. Tapos yung slope niya, ganito, 3, 4, 5 kunyari ah. Ang makukuha mong theta dyan, ito. Itong theta na to. Eh diba kapag gagamitin mo yung solution to dito, kailangan mo pa siyang sukatin yung angle nito. Diba? Para yun yung gagamitin mo dito. Yun. So yung kapag slope, ang advice ko lang, gamitin mo na lang yung slope, which is itong formula na to. Ayan. Tapos kapag careful ka lang sa sign, kasi kapag kunyari pa left naman yung force, ibig sabihin negative yung x component nun. Dapat yung final answer mo dapat chine-check mo lagi. Kunyari yung x component papunta sa left, dapat negative yan. Kapag yung y component papunta naman sa baba, negative din dapat to. Pero dito naman, sakto lang na pa right tsaka pa upward yung force natin. Drawing ko lang din, ito yun. Y component tapos x component. Hindi pantay, diba? Pero pwede na yan. Delete ko lang yung mga kalat dyan. So yan, pinantay ko na. Ganyan yung magiging itsura nung x component tsaka y component. Ayan, yan. Nasagutan mo na yung isang problem.
na may tatlong hinahanap na components ng bawat forces. So next naman, kukunin natin yung resultant ng tatlong forces. So yun, medyo mas mahirap yun. Tsaka may bagong concept lang na kailangan mong maintindihan din.